Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong nagbabalik para po magkumentuhan po tayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at syempre po mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito po si Atty. Topacio po ay binulgar po. Binulgar po ang mga plano daw ng NBI at syempre po ng Ombudsman sa pangunguna ni Boying. Pakinggan na po natin si Atty. Topacio ang mga plano daw mga kababayan sa ating po mga soldiers at mga ex-marine. Siyempre, kasangkot din po di po ba, pinangalanan din ng mga soldiers at ex-marine, ito pong 18 ex-marine, si Boying, mga kababayan. At siyempre, kailangan po yan gawa ng paraan. Hindi po ba? Umpisa na po natin. Pakinggan po natin si Atty. Panoorin. Si Atty. Topacio. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming tong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang gusto po nilang mga tambay, ibang klase, no? Ibukod ng isa-isa sa kanya. Ibang klase po, no? Yan naman po plano, di ba? Yan din naman ang gusto mangyari ng Ombudsman. Di po ba isa-isa ang affidavit pa nga niyan, di ba? Ito pa po mga tambay, yung isa pa pong interview kay Topacio, kay Atty. Topacio. Nasa plano naman po yan, di ba? Nasa script. Nilinaw ng abogadong nagnotaryo. May idadagdag lang ako, last na po ito. Ngayon ko lang po nalaman kasi, habang kami ay nagbabalitaktakan dun sa loob, na mayroon palang natanggap si Atty. Levy Baligod na isang letter pa mula sa Ombudsman na ito rin ang gagawin, gusto ring interviewin yung mga 18 Marines. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source and deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Yung pala yung, insistence ni Atty. Levy kanina, sorry. Sabi niya, ano ba talaga, because I also have a letter Pinakita yung sa akin from the Ombudsman. Kaya sabi niya, teka lang, hindi parang, you cannot do that at the same time na may dalawang agencies conducting their respective... Application yun. Yes. Invitation, subpoena? Letter daw. Letter lang, letter. Kailan sila pinapaharap yung Hindi ko na sasabihin, hayaan nyo na si Atty. Baligod. That's not for me to share. So sa inyo po paniwanag, Hindi ko alam kailangan itong sa NBI kung meron sa Ombudsman. Useless ito Useless. I will not mince words. Sorry sa mga kaibigan natin sa NBI. Marami tayong kaibigan dito. Pero this is useless. Not to affront, not as an affront to the NBI, pero kung may dalawang investigasyon kasi, talaga namang hindi pwede. Yun lang naman ang point ni Atty. Topacio doon. Pero yung NBI... May idadagdag lang ako. Last na po Grabe, ito. no? Ngayon ko lang po nalaman kasi. Siyempre po, kailangan po kasi attorney, di ba? Sirain muna ang kredibilidad. Yan naman po ang plano. Para po yung kredibilidad masira. At siyempre, yung mga naniniwala po at kasama naman po diyan ng mainstream media na karamihan daw po diyan ay nadala ng maleta, yun po magiging topic.
siraan ng kredibilidad. Ito pong mga soldiers at ex-marine, mga kababayan, para po yung masangkot sa maleta na talagang grabe ang ginawa pong pagnanakaw sa pera ng taong bayan ay mapagtakpan at mailihis ang issue na lumalabas yung mga Marines pa ang sinungaling. Sinungaling at lumalabas sila pa may kasalanan. At baka po sa bandang huli, yan pang mga Marines ang makulong kisa ro sa mga magnanakaw na nadilibiran ng mga maleta. Hindi po ba? Kasi napakarami po eh. Grabe po kasi yung korupsyon. Magmula kasi sa taas, sangkot. Magmula sa taas hanggang baba, may sangkot po sa korupsyon eh. Pati po mga ahensya ng gobyerno, sangkot sa korupsyon eh. Pati institusyon. Kaya nga po, kailangan napakatindi po ng kalaban. Ang laban po sa korupsyon, lalo-lalo po itong mga soldiers at ex-marine, grabe po. Talaga pong dadaan ka sa butas ng karayom dyan habang sila po ang nakaupo. Real talk. Nakita niyo po, sinasabi po ni Tony Topacio, hindi po pwede yan. Di po ba? Mayroong pang ganyan din ang gagawin ng ombudsman. Di po ba? Delay tactics. Tapos dito naman sa NBI, ganun pa rin. At isa-isa. Kaya nga sinasabi ni Atty. Topacio, iisa ang abogado ng 18. Tapos iisa-isahin mo. Iisa-isahin mo sila na iimbestigahan at tatanungin. At syempre yung plano pa nila na kailangan isa-isa rin ang kanilang susumpaang mga apidabit nila. Panunumpaan. Nakita nyo po. Grabe, no? Grabe, imbis na protektahan mo yung mga testigo, iniipit mo pa. Kaya po parang pinalalabas nila ngayon sa taong bayan. Pagka tumistuigo ka sa gobyerno ngayon, ikaw pa ang maiipit. Ikaw pa ang magdidelikado. Ganyan po. At wala kang proteksyon makukuha sa gobyerno pag ikaw na ang lalabas na testigo laban sa kanila. Hindi kaya paglaban sa kanila. Pero paglaban sa mga Duterte, lagi po natin uulitin, pagkalaban po sa mga Duterte, okay, may proteksyon ka sa gobyerno. Di umano. Hindi kaya, mga kababayan. Kaya po ito, bistadong-bistado na po ng mga Pilipino at lalong-lalo po si Atty. Topacio, talagang alam na po ang talagang layunin po nila, di umano, na talagang kailangan po nilang pagtakpan at kailangan po nilang hindi po ang mga Marines ay tuluyan pong mabunyag ang mga sekreto nila at kailangan hindi sila mapanagot. Yan po ang layunin nila. Hindi kaya na hindi po sila mapanagot at siyempre mailihis ang issue ng korupsyon. Hindi po ba? At pabagsakin ang kredibilidad ng mga soldiers at ex-marine. Kaya nga po sinasabi ni Atty. Baligod, kumpleto sila. Dahil nga po sinisiraan po na ito daw po hindi ma-empleyado ni Saldico. Ipipresenta nila lahat abogado, mga kababayan, kumpleto sila sa mga dokumento, papeles. Kaya nga lang, pagdating po sa ombudsman, hindi po pwede yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan imbestigahan muna na imbestigahan yan. I-background check muna yan. I-background check, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ni Atty. Topacio, saan ka nakakita? Ang dapat ipatawag mo, yung mga inakusahan. Dahil sila yung mga nakatanggap ng bilyon-bilyon, daan-daang milyon, mali-maletang pera. Bakit ayaw mo ipatawag? Hindi po ba? Ibang klase. Baliktad na po ngayon sa ating bansa. Mga kababayan, pagka ikaw nagnakaw ng bilyon-bilyon, daan-daang milyon, safe ka. Wala kang katinag-tinag. Pag nagnanakaw ka, at lalong-lalo pagka ikaw ay taong gobyerno at politiko, safe ka. Basta magnanakaw ka sa panahon ngayon, di umano, safe ka. Safe ka. Ang delikado po sa ating bansa ngayon, yung mga titistigo. Hindi kaya?
Dahil yung mga tumitistigo, gigipitin pa. At isang damukal pa ang ginagawa po, lalo-lalo po sa mainstream media, na paninira pa din, di umano. Hindi po ba? Kaya baliktad na po sa ating bansa ngayon. Magmula po nung makabalik sa kapangyarihan, ang napakaraming history sa bansa at pati po sa Guinness Book of Record dahil may history din sila. Yan po nangyari sa ating bansa. Lahat na po ng klase ay protektado na po nila di umano. Pati po mga pulburon lord, mga smuggler, mga makakaliwa, hindi kaya mga magnanakaw, mga malalaking oligarkiya di umano. Hindi kaya protektado na po nila lahat ngayon. Mga kababayan, ibang klase. Kaya dito po, yung sinasabi nga ni Atty. Topacio, ibang klase na. Ibang klase na sila. Dahil nga, male-maleta ba naman? Ikaw ba naman ang male-maleta? Bakit hindi ka magkaaganyan? Bakit hindi mo ipagtatanggol at pagtatakpan ang sarili mo kung kasama ka sa male-maleta? Hindi po ba? Maraming salamat po, Atty. Topacio. At syempre po, kami po ay nagdarasal. Si Kamanong at syempre po tayo po mga kababayan ay magdarasal po tayo at panalangin na hindi po magtagumpay ang mga masasama at ang mga nagpakademonyo na sa pera at kapangyarihan ng mga politiko sa ating bansa. Isama po natin na hindi sila magtagumpay. At syempre po ang panalangin po natin na maingatan po ang ating mga ex-marine, ang mga soldiers. Maingatan po sila sa kapahamakan at sila po ay bigyan po ng lakas ng loob at tapang na banggain at labanan ito po mga higante na isang damukal na po ang ninanakaw sa ating bansa. At syempre po ang panalangin din po natin sa ating pong buong sambayanan at sa pamilya Duterte na tayong lahat po ay maingatan. At syempre po madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At ang pag-iingat din po sa Vice President. At makabalik na po sa bansa ang dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At syempre po, maraming salamat din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At sana gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, si Norma Garcia, si Gayat Shena, si Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga bayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyong lahat at tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!